mo, dapat meron kang self-love. Dapat self-love. Self-care. Nadidig niyo madalas, diba? The question is, si Lord ba talaga, inutos ba niya talaga sa Bible yung self-love? Inutos ba talaga ng Bible na mahalin mo ang sarili mo? Let's realign that. Matthew 20, nagtanong kasi, sabi niya, ano ba yung greatest commandment? So sinagot ni Christ, dalawa. Sabi niya, you shall love the Lord your God with all of your heart, and with all of your soul, with all of your mind. This is the great and first. And the second is like it. You shall love your neighbor. Ang command, hindi yung mahalin mo ang sarili mo. Ang command, yung mahalin ng iba. Kasi yung love your neighbor, yun ang prescription. As yourself, yun ang description. Hindi tinuro ng Bible na mahalin ang sarili. Bakit? Because being consumed with you will ultimately consume you. Ang tunay na follower ni Christ, one, dinideny ang sarili. Take ang his cross and follow me. When Jesus Christ came, before He died on the cross, may sinabi siya, Father, not my will, but your will be done. Hindi na ako masunod, Lord, kahit pwede namang ako eh. Pero sinasabit ko sa iyong kalooban ko. At kapag sinabit mo ng kalooban mo sa Diyos, kinakancel nito ang kapangyarihan ng demonyo sa buhay mo. Kinakancel nito ang sumpa ng greediness sa buhay mo. Kinakancel nito, pinuputol nito ang lahat na nasa buhay mo. And I tell you, may ginagawa ang Diyos, may gagawin ang Diyos. Kaya huwag kang tumigil mag-deny. Huwag kang tumigil mag-deny ng sarili. Do not stop carrying your cross, because at the end, you will see God's hand. You will see God's miracle. You will see God's supernatural